Kung natin itong mga kwan na ito dahil napaka kwan na yung labanan sa pagitan ng Israel at saka Iran. Napilit na, ang dahilan nito ay pilit na pinagtatakpan ng mga elitista yung pagbagsak ng dollar. Ang napipintong pagbagsak ng dollar ay nanatiling pinakamalaking kwento ito sa financial sector sapagkat ang mga namamahala ng mga pananalapi ay nababahala dahil sa unti-unting pagkalantad ng mga JP Morgan na mga treasury note. Itong ginagamit bilang kapalit ng ginto. Kaya nga ang mga dollar, kaya nga naging mga dollar reserve Pero hindi rin naintindihan ng tao, paniwalang na 200 na mga ginto ang nasa kuwan. Kasi yan ang pamalitan ng mga vlogger na walang alam mga tanga-tanga. Ang unti-unting urong ng mga central bank sa dollar reserve ay sinasabing pagdagsa ng USD kuno. Talagang dumadagsa na Ngayon, pinagtataka ko, saan kumuha ng China ng mga treasury note na ito? Gayon din ang Singapore. Kailan lang naitayo ang Singapore? Noong mga 1970s lang yan. Ang China naman closed door policy yan. At yung sa Japan, hindi ko na dapat ipagtakayan Dahil ang Germany nakipag-negotiate para sa kanila doon kay Rothschild. Na hindi makaya ni Rothschild, kaya naging parang ahente na lang siya. At ang kinuntak niya itong JP Morgan. Ang una yung Wells Fargo. Ngayon, sinasabi ni Queen Helen na yung kanyang corona na kartulina na inaangking ko ang mga kayamanan ng mga Marcos. Naging Pangulo na nga si Marcos Ano pa ba ang kwanyo? Paano ko aangkinin yan? Itong gaga na ito talagang Bartolina, abutin mo sa akin. Huwag mo sabihin pinagmamalaki mo mga Muslim. Putang ina ka. Scammer ka naman ang dami mong nakuan dito sa Cagayan. Hindi ba? Pinapadalam. Paniwala sila na kuan. Sige. Inyo pala di kunin nyo. Yan ang sinasabi ko. Inaangkin ko daw yung kayamanan ng mga Marcos. Paano ko aangkinin yan? Bakit hindi niya ako demanda ng cyber libel? Kung talagang inaangkin ko yan. Itong putan to, mapaggawa ng kwan ito, palibasang mahir. Wala ka na siguro ma-scam na nag-uurungan na yung mga i-scam mo. Kaya yan, kung ano-ano ng palabas ang ginagawa mo. Matagal nang pinangako ni Queen Helen yan ilang beses na. Magbubukas na tayo sa June, ay sa kwan, sa Mayo, laging nadidelay. Bakit? Ako, may sinasabi ba akong bubukas? Ang sabi ko lang, bubuksan ko lang yan pag wala ng mga politiko. Kasi sila ang sagabal Kaya hindi ako basta-basta kwan. Kaya natatawa nga ako itong putang ng gaga na ito Palibas yung mga putatsing ka rin Pagkatapos, kukunan kayo ng ID. Ilang ID ng palit niyan? O di kaya mga certificate, mga foundation. Kailangan magbayad kayo. Pati yung ng bakuna yata, pinagkakaperahan mo na rin. Ako, nagkakanda utang. Pero limitado lang ang taong inuutangan ko.
At saka lang ako utang naman pag talagang gipit ako eh. Pero pag hindi ako gipit, hindi mo ako mapapautang. At sinasabi ng mga mga tanga-tangang tigagataran. Mga tanga-tangang tigagataran, bakit wala daw akong dokumento? Eh bakit ko ipapakita ang dokumento ko? Oh, meron ako. Dadalawa. Pero galing sa UBS, galing sa sa Switzerland yung isa. Oh. Yung dokumento ni Queen Helen nyo ay mga dami account lang yan. Kung dami account, hindi totoo. Putang ina mo, mga tanga yung mga taga-Cagayan na yan. Oh. Ang dokumento, itinatago yan, hindi yan pinapakita na kwan. Kaya nga kinakalat ni Marcos para masabi niyang kanila yung mga kwan na yan, kayamanan na yan eh. Oh. Pagkatapos, ginagamit naman nila ng mga scammer na katulad ni Queen Helen, pinang-i-scam naman. Oh, nagkakapera sila. Katulad nung monkeypox, balita ko eh, magkukuan din yung monkeypox na, magkukuan din kayo. Oh, hindi kayo nahiya niyan. Hindi na kayo naawa sa kababayan ninyo, linuloko nyo. Pwede tayo magharap. Oh, ipakita mo yung mga dokumento mo, ipapakita ko yung dokumento ko. Oh, yan ang sinasabi ko. Sa akin, napakahalaga, dalawa lang. Mismo nang galing sa UBS. Pero yung sa UBS na yan, ay nakadirekta doon sa Singapore. Oh. Kaya wala namang alam yan. Sabi nga nung isang tao, ginagaya lang niya yung mga pagsasalita ko. Patatagalin ng konti, pagkatapos gagayahin na niya. Siguro, ito mga na-scam na ito, malaki na siguro na ibigay nila, kaya masama na ang loob nila na hindi matuloy yan. Putang ina niya, parang religion itong mga putang ina mga kwan na ito. Di tignan natin kung sinong totoo. Oh. Puro daldal daw ako. Eh bakit, ano ba naman na ikukuhan ko? Di siyempre, yung mga issue laban sa mga Marcos, laban sa mga magnanakaw, mga Duterte, gaya yung nangyayari ngayon. Ituloy natin yung topic ko. Ang US debt, ito yung treasury note, ay hindi maaring isanla ng US Treasury. Kaya lang, pag ang gagawin naman nila, ibabatay nila doon yung pambayad nila. Mautak din eh. Mautak din ang Amerika. Pag nagpadala ka ng treasury note na papalitan nila, ngayon, ang ibabayad sa inyo, mag-i-imprenta sila ng dollar. Katumbas ng $1, di ibabayad nila yun. Ngayon, yung treasury note na yun, pag binayaran na nila, hindi na nila pwedeng gamitin yun. Ngayon, isasanla na naman nila. At yun, sa pamamagitan ng ng treasury bond. Yan ang dyan. Ang kanilang taktika. Kaya unti-unti umuurong ang mga 200 central bank sa buong mundo. Kahit na itaas nila ang interest rate. Kaya dyan nabuo yung BRICS eh. Nawawalaan na sila ng tiwala. Dahil pagbayad ng China, pagbayad ng ang pinagtataka ko itong China eh. At saka itong Singapore eh. Hindi ba nagbigay dyan si Marcos, yung magnanakaw? Kaya yan, sinisingil ko naman. Dahil pinahiram lang niya yan eh. Katulad yung sa custodian account na kinuha doon sa Belgium. Ngayon, nagkakakuanan na sila. Dahil yung 200 ay yung 20 trillion. Inahanap na nila kay shipping. Pero yung mga galaw na yan, ng mga PLA, yung mga matatandang general, ganyan din ang galaw ng mga maharlikang general. Kaya huwag ninyong pagpapaniwalaan si Mertan.
Sila lang ang makikinabang dyan. Kaya ililigtas nila. Mas kinaban makakaligtas yung mga yan. Hindi ko bubuksan. Paano yan? Kaya yan ang sinasabi ni Quinilin. Akala niya siguro magbubukas na ako. Kaya, sa ganitong magbubukas na tayo. Ganito. Meron na tayong biyaya. Ganyan, ganyan. Paghahati-hatian na daw. Asa ngayon? Kaya yung pagpapadeport ng mga ng mga immigrant, dahil collapse na talaga ang ekonomiya ng US Yan ang hindi alam ng mga buong mundo na akala nila nakatayo pa rin, kaya nakikipaggera yan. At yan ay maaaring isang senaryo lang yan upang mapataas ang halaga ng langis. Kasi kung umabot uli nung katulad noong 2008, yung ang umabot ng isang barrel na noon 147 dollar isang barrel. Kaya nagkaroon ng noon ng depression Nagka-leche-leche ang kaya nga diyan nabuo yung yung Binondo Central Bank Nasaan ngayon yung mga kasi kailangan ni Trump ng mga langis. Ngayon, sila marami naman silang stock para sa future consumption, yung para sa hinaharap, para kung magkagulo-gulo, sila meron pa rin. Kaya nga yan ang yun ang tanging marimbuksan nila, pero kailangan nila itaas ang presyo ng langis. Kaya kailangan na maggumawa ng gera upang pag nagkaroon ng gera, tataas ang presyo ng langis, di kita sila. Nasang ngayon yung pinangako mo, Queen Helen, na yung mga exploration, ligwasan, mga utot mo, putang ina mo, kababae mong tao, kaputa-puta mo. Ang pagtaas ng halaga ng produktong petrolyo ay may kahirapan na maibalik yan. Maski na matapos yung gera kung wari yan, proxy war. Nakabata ito sa Malthusian Theory. Kaya kailangan nila magbawas ng tao upang bumaba ang presyo. Kasi mataas na ang standard ng Amerika ang China, yung ng level ng Amerika, masyado nang mataas. Etong China, mababa. Yan ang kaya kailangan magbawas sila ng tao para bumaba din ang presyo ng mga dahil yung mga pangangailangan, pag sumobra naman ang supply, bababa talaga ang presyo. Nakabatay yan sa Malthusian Theory. Kaya kailangan nila mag-lockdown. Ang totoo niyan, si Trump ay itinuring na kalawang ng ekonomiya ng Amerika. Sinasabi ko kalawang yan. Sapagkat hindi alam ng mga Amerikano na kapwa-tao ng mga Marcos ng Alpha Omega World Marshall Program, Committee of 300, si Trump at saka si Xi Jinping. Talagang pinababagsak ni Trump ang ekonomiya ng Amerika. Dahil yan, kaya ngayon naging milyonaryo yan Simpleng tao lang yan noon. Inalagaan yan. Binigay sa kanya lahat ng luho dahil yun sa marka ng ganitong kamay. Yan. Parehas kami ng markang ganyan. Yan sa Amerika, paano ako dyan dito sa Pilipinas? Yun, letter M na yan. Wala naman tanda yan. Yan lang. May ganyang letra doon sa kamay niya, pero pag wala kang tanda, wala ka rin silbi. Kaya nga, pinaglalaruan lang ni Trump itong mga Amerikano Akala mo kung sino diktador na ng o kung sino na kaya kawawa din ang Amerika dahil sa ginagawa ni Trump.
Pagkatapos, ako, ewan ko lang kung ano mangyayari. Talagang pinababagsak ang ekonomiya ni Trump, ang ekonomiya ng Amerika. Yan ang totoo niyan. Kasi sa Amerika, ang pinaglalaban niyan, demokrasy. Pag hindi ka demokrasyang bansa, baliwala ka sa kanila. Ngayon, ang kinukuha niyan, nakakabuti ang demokrasy. Yan na talaga naman nakakabuti kaysa komunista. Pero ito mga inchik naman, marunong makipaglaro ito. Ang ng mga inchik, ay kahit na anong gobyerno ka, okay ka sa kanila. Basta magkasundo lang kayo sa hokus-pokus na yung mga house show na negosyo. Kaya ang nangyayari niyan, ang inaalagaan ng mga inchik ay yung kanilang kultura. Si Marcos, nagputa ang nanay niya. Hindi ba? Nagputa ang nanay niya. Naging kabit niya yung inchik na yung chua-chua. Pati kayo si Aimee, chua-chua din. Yung kabit niya na tiga Singapore. Kaya nga ang nangyayari dyan pag pababagsakin nila ang ekonomiya ng Amerika para lumutang ang China. Nakaplano na yan. Kaya nga natatawa ako sa mga gawain nila Hindi kaya nagtataka ang mga sa mabilis na pag-asenso ng mga China. Kung paano ito nila maniobra at kung paano sila umasenso sa larangan ng mga electronics, lalo na microchip, yung mga chip dyan. Pag-aralan ninyo yan. Tatanga-tanga kasi kayo. Naniwala kayo kay Trump na sugo din ng Diyos. Putangina niyan. Sugo ng demonyo yan. Anong tanda niya? Di pa Jesus Christ pang animal. Ang pinakamayayaman tao sa US ay mga Hudyo na siyang bumubuo ng Committee of 300 na nakapayong sa kanila yung Alpha Omega World Marshall Program. Dapat isip-isipin din natin kung sinong may-ari ng Silicon Valley. Ito ay kontrolado ng Goldman Sachs. Yan ang sinasabi, negosyo ng mga Marcos yan. Dahil nga yung BBM na kumandidato, hindi yung nakaupo ngayon yung BBM na kumandidato, yan ang negosyo niya, ay dinala siya sa South America para magbenta ng mga second hand na mga computer at saka mga spare parts. Kasi nung papasok na ito si dahil tuturuan na itong tunay na anak ni Marcos Kaya inalis siya doon siya dinistrino. Kaya nga biglang ang pagkawala. Ito hindi pa ninyo alam. Yung pattern na ginamit sa Huawei at saka sa Xiaomi ng mga cellphone ay nakapattern sa BlackBerry mobile phone. Ngayon, kung kami yung initial niya, BBM. Kaya nga, natatawa ako Doon nakapattern yan. At hindi lang yan Hindi ba ninyo napansin yung pagkakras ng Boeing 787 doon sa India na isa lang ang nakaligtas? Pero may napansin sila doon na talagang makakras yun. Kaya kinuha niyan upang walain na yung Boeing. Dahil yan ang reklamo ko Bakit ang Boeing dinala sa China? Yung 737 MAX, yung design noon, ikinuha niyan, dinala doon.
yung eroplano kung wari nagbenta, hindi. Pagkatapos niyan, ang palilitawin nila ngayon na kapalit ng Boeing ay itong kwan na, itong gawan China. Oh, na 929 yan, 919, 929. Ayan, dyan naman ang umpisa niyan. Kaya dyan dinala yan, Boeing, para mawala sa hinala, mawala sa isip ko na yan ay pag-aari ng Pilipinas. Di kukunin ko din yung Boeing na yan, ay yung ko na yan, yung sa China, sisingilin ko din sila. At hindi lang yan ang nangyari. Maging yung F-35, kasi nung naglanding yung isang F-35 na yung pinakamodelo, 6th generation yata nila yan, 5th generation ng Amerika na jet fighter. Lumanding sa kwan, nag-overshot, nahulog sa kwan, sa dagat. Hindi na nila kinuha yon. Kinuha ng China yung eroplano na yon. Ngayon, nung makuha ng China, yun naman ang ginawang design. Kaya nagkaroon din ng mga jet fighter. Itong kwan na ito. Itong China. Mga steel jet. Na yan, kuwari panlalaban naman sa kanila. At saka yung microchip na yan, ang dahilan lang naman kaya gusto ng China yung Taiwan na masakop dalawang bagay lang yan Una, yung microchip nila, yung electronics nila, yan ang gustong kunin ng mga China. Kasi sikreto yan ng dyan yumaman itong Taiwan Kaya gusto nila maangkin para sila na ang talagang magkukuhan sa buong mundo sa pamamagitan. Kaya yung Silicon Valley sa Amerika, mawawala yan. Yung Cisco, mawawala yan. Kaya yan ang mangyayari dyan. Pag nawala yun, China na ang kwan. Kaya maililigaw na ako. Pero nakatutok pa rin ako sa kanila Paano nila ako kayang iligaw? Lahat yan ay nagmula sa kayamanan ng Pilipinas. Noon ko pa sinasabi na may clone si shipping. Kaya yung mga galaw ng mga maharlikang general dito, ganun din ang galaw ng mga kwan, ng mga PLA ng China. Mga corrupt din yun Corrupt din corrupt yung mga PLA. At corrupt din itong mga maharlikang general. Kasi alam nila kung saan nang gagaling ang pondo hindi naman pinaghirapan ng mga inchik yun Kaya ang mangyayari niyan, kung gaano kabilis ang taas ng ekonomiya ng China, ganoon din kabilis ang pagbagsak nila, nangyayari na ngayon. Kaya lang, kinukuha nila si shipping, sinasantabi nila, sinasabing patay. Clone lang yun Kasi 2019 pa yan hindi na nagpakita yan Dahil mahigit na 2 taon na hindi nagkuhan yan dahil yung healing process, yung paggaling ng sugat sa mukha ay mabagal dahil matanda na. Kaya kung paano kasabwat ang korupsyon ng PLB sa China, ganyan din ang maharlikang general. Kaya lang, pilit nila liniligtas nila ang sarili nila. Sino ba mga retired general? Putang ina mga yan. Di ba? Mertan, putang ina ka, kayo ni Dado. Hindi kung wari, guerrilla force. Kinukuha ninyo. Kayo lang naman nakikinabang. EDSA 1, EDSA 2, kayo lang ang nakinabang Mga maharlikang general, nandiyan pa rin na magnanakaw. Kala nyo, hindi ko alam yung trabaho nyo. Kaya, ano mangyayari sa ating bansa? Mabuhay, sabi ko nga, mas nakakabuti, wag lang buksan. Para wala na mangyari. At mag-imbestiga muna na mag-imbestiga para magkuhan. Dahil,
Lahat ng mga maharlikang general na kwan, may pabaon. Oh, gaano kalaking pabaon? Oh. Kaya nga, nagpakamatay si Kwan dahil hindi makaya ng konsensya nung Kwan na naibulgar siya ni Trillanes Pero itong si Trillanes, nakinabang din ito Kaya napakahirap yung mga Kwan na yan May magandang sistema ang China. Talaga napakaganda yung ginawa nilang sistema Bibilhin nila yung mga namumuno. Gaya ni Duterte, nabili nila ng $2 billion. Pagkatapos sasabihin ngayon, umaayaw na yung Kwan dahil wala na may bayad. Katarantaduhan yun. Wala na may bayad sa kanyang abogado. Maniwala ka dyan. Babayaran din nila ang media. Pag nabayaran yung media, lahat ng pabor sa kanila. Kaya nga naging province na tayo ng China, sinasabi doon panahon ni Duterte pagkatapos jojosin ninyo yan Duterte na yan. Yung mga may matataas na katungkulan, kaya mga senador, mamba, putang ina ka, binenta mo ang Pilipinas. Ngayon, ano yung pakinabang ngayon ng gobyerno natin? Wala, yung kapraso na ibibigay lang na bayad doon sa mga likas na kayamanan na kinukuha ng China dito. Ikaw, putang ina mo, Ibdani. Kayo mga tsuwa dyan sa dyan sa Catanduanes. Ikaw din, putang ina mong Ecleo dyan sa Surigao. Nakikinabang yung mga inchik. Samantala tayo, hindi tayo nakikinabang. Anong pakinabang ng mga Pilipino? Pasisweldohan lang ng kapraso. Yan ang totoo niyan. Kaya kayo, magising-gising na kayo. Kaya dalawa lang ang pagpipilian ng Pilipino. Sino man ay maaring manalo sa iyong sariling bayan. At ang pangalawa ay upang pabagsakin ang gobyerno sa pamamagitan ng pagdudulot ng kaguluhan. Ikaw ngayon, Tore. Asan ngayon yung mga Afghanistan? CIDG ka, wala kang silbi. Dati kang CIDG, hindi mo alam kung nasaan napunta yan. Tarantado ka. Minumura kita. Talagang minumura kita. Tignan ko lang kung sino mas matigas sa atin. Bakit hindi mo hanapin yung mga Afghan na yan? Ay mga Taliban yan. Yan ang maghahasik ng gulo. Kaya nga tinuturuan nila mga tao na humawak ng baril. Putang ina mo, Mertan. Kaya para matutong lumaban at kakampi kayo dyan sa Taliban, yung mga mahihirap na yan. Aabusuhin ninyo mga military para kumampi sa kan. Pagkatapos papatayin ninyo. Hindi ba ganyan yung sinistyle nyo sa MPA? Kayo din ang utak ng MPA. Hindi ba? Utangin nyo. Kaya nga, ang mga commander sumasahod, yung mga tao, hindi. Sasabihin, abusuhin, pagkatapos sasabihin, sasali na sa MPA dahil aping-api na siya. Huwag ninyong pagpapaniwalaan yan. Ngayon, sinahamon kita, Tore. Ano? Utangin na ka. Kaya, sino lang makikinaban? Di sila din. Kasi ayaw nilang malantad yung ginawa nilang pagnanakaw ng mga pondo. Yung pinanggagalingan ng pera. Kaya nga yung ginawa ninyo kay Pinoy kinuha ninyo at yung 500 toneladang ginto dinala sa Amerika. Pati yung natitirang bahagi ng mga Aquino pilit nyong kinuha pa 3,500 kilos. Kaya isinakripisyo ninyo yun sa 44. Kayong mga maharlikang general ang dapat managot yan. Sabihin ko sa inyo totoo. Kaya pagkatapos sasabihin ninyo yung buhay namin mga sundalo, ulol. Putangin niyo, puro kayo mga inutil. Kung ang mga foreign investor ay
ay makikita nila na ang treasury ay hindi ligtas na kanlungan. Yung mga kanya, yung treasury note. Kailangan gagasto sila ng mas malaki upang maibalik ang pagtitiwala. Ganyan din sa atin. Mantakin mo, magpapalabas ng polymer na pera. O, pagkatapos may Hong Kong, Shanghai. At kahit na itaas nila ang interest rate, mahihirapan eh. Paano naman kung ang treasury ay mayroong karagdagang utang na babayaran? O, katulad niyan. Pag linabas ko ng mga treasury note na yan, saan sila kukuha ng pambayad? Magkakaroon ng deficit at magpapatuloy ang pagtaas ng mga presyo sa darating na taon. Kung ang pagbagsak ng ekonomiya sa buong mundo ay magpapatuloy, ang tanong nga daw doon sa Google sino ang tutulong upang maitaas uli sa mas mataas na antas o level ang supply? Kung hindi ko buksan yan, bahala kayo. O kung hindi, gawin mo. Nagyayabang ka na sinasabi mo, inaangkin ko yung kayamanan ni Marcos. Sige, gawin mo. Hindi ko bubuksan yan. Tignan natin ang sinong kan. Ano sa akin, mamatay lahat ng tao. Yan ang katwiran ko. Pwede lang gumawa uli, maglalang uli ang kataas-taasan na ibang tao na pwedeng sumunod sa kanya. At hindi na magiging bahay bilangguan ang ating mundo. Gawin mo. Ay yabang mo. Putang ina ka. Wala ka naman magawa kundi mang scam. Yung mga tao na yan, malaki na siguro na ibigay, kaya galit sa akin na lumitaw ako. Akala nila, kahit hindi ako lumitaw, mabubuksan yan? Hindi mabubuksan yan. Kahit kailan, dahil yung mga account ni Queen Helen, mga dami account lang yan. Kung dami, falsifikado yan. Tandaan ninyo yan.